Another day, another J Ferns Wife story. Pagkatapos naming magpatuka ng mga manok dito sa bahay, ay sumaglit ulit kami ni J Ferns sa manukan. Tuyo na yung mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno, kaya sinilab na ni Richard. Pinag-grass cutter nga pala namin si Richard, pero dito pa lang sa cording area ang nag-grass cutter niya. Tinrangkaso kasi si Richard, kaya pag maganda na daw ang pakiramdam niya, tsaka niya itutuloy ang pag-grass cutter. Tuyong-tuyo na ang mga dahon at sanga, kaya mabilis na sila bito ni Richard. Alin yan? Kimis baga ang balahibo. Pero malaki ang katawan. Oo. Bigat. Alin yan? Yung in-breed ko na ano. In-breed ko na ARL. AR. Ito nga yung mga gagawing broodcock ni J Fern sa susunod na breeding season. Malalaking manok ito at mabubulto ang katawan. Natutuwa din dyan si J Fern dahil 10 at 11 ang pagwis kada pakpak. Anong sinasabi mo? Itong mga huli na ano, puro 10 inti ang ano, ang bagwis. So, 10. Oh. Si Bulik nilabas na dito. At hindi niya binababa yung SBR. Pinalabas na nga sa range area ni J Fern itong bulik dahil hindi naman ang bababa sa aming SBR broodhen. Yung bagsik broodcock ang ipinalit niya doon dahil binababa noon ang SBR. Ang laki na ng block oh. Tahimik na nga dito sa range area dahil tapos ang magpatuka ng mga manok si Richard. Alas 5 na at maya-maya ay maghahapon na ang mga yan. Itong bagsik line broodcock na ang nilagay dito. Itong bagsik line broodcock nga ang ipinalit dyan sa bulik. Mabait ang broodcock na yan, hindi na mamalo, kaya dyan nagpapababa ang aming SBR broodhen. Pero ilalabas na ulit yan dahil lalim-limla ang aming SBR broodhen. Ito yung mga huling dinala namin dito. Block. Yung iba na tuka pa. Hindi pa nakakapag-grass cutter dito si Richard. Ayan, may hinog na pinya. Habang naglalakad nga ako dito sa range area, ay nakita ko yung isang pinya na madilaw na. Buti na lang hindi siya kinain ng daga at nakakatuwa pa dahil malaki ang pinya. Sunod sa akin. Habang nasa range area nga ako, ay sunod ng sunod ang mga cockerel sa akin. Naglalapitan sa akin. Tatanggalan ko ito ng mga supang. Pwede pa sana itong itanim ng mga ganitong supang. Kaya lang, madami na sila ganitong variety dito. At ang gusto kong padaming variety yung walang tinik ang dahon. Yun ang papadamihin ko dito. Ayan. Pati ito na ito. Ayan. Okay. Bango na. Bango. Ayan. SBR. Yan yung isang itim ang kulay dati. Laki na ha. Natatangkal pa yung iba. Ito namang mga broodhen at pullet ay nilagay dito ni Richard sa kubo dahil laging nangahabol ng mga cockerels kapag nagpapatuka. Hindi nakakakain ang ibang cockerels kaya lahat ng mga pullet at broodhen ay nilagay mo na dyan sa kubo. Dahil namamalo ng mga cockerels. Madilim na. 4:30 na kami nakapunta dito. At dahil medyo dumidilim na, nagsimula ng maghapunan ang mga manok sa kubo.
Maghahaponan na sila. Eto namang tatlong cockerel ay laging magkakasama sila. Gusto na rin nilang humapon pero hindi sila pumupunta sa kubo. Baka pinapalo sila ng ibang baby stag kaya ayaw nilang pumunta sa kubo. Maya-maya nga ay lumipad ang isang cockerel at humapon sa ibabaw ng gate. Doon niya yata gustong humapon. Maya-maya nga ay gumaya din ang isang cockerel, lumipad din siya sa ibabaw ng gate at doon humapon. Hala. Yan, lumiban na. Yung nakaliban na cockerel ay pinabalik ulit ni Jayfern dito sa range area. Ang daming bulaklak po. Nagkukulay pink na siya sa dami ng bulaklak. Madami na namang bulaklak ang balimbing namin. Dumidilim na nga kaya naghahapon na ang mga nakatali dito sa cording area. Kaya lipad na ng lipad ang mga stag na nakatali. Every other day ay nagbibigay kami ng calcium sa aming mga bagong harvest na stag para matibay at matigas ang mga buto nila. Sa mga stag, susubukan ng calcium. Ito. Padilim na. Mag-aalas 6 na. Ito yung mga baby stag na galing sa aming backyard, itinali na kaagad dahil lagi daw nangahabol ng ibang cockerels. Kapag matapang na nga ay itinatali na agad namin para hindi na sila mamalo ng mga cockerels. Left out. Left out right loss. Para namang katawa noong 7 times. Oh. Papadilim na nga nung nakaikot dito sa cording area si Jayfern. Natagalan kasi siya doon sa range area. At kahit medyo madilim na, isa-isa pa rin niyang hinawakan ang mga manok na nakatali dito. Kada punta niya dito ay talagang hinahawakan niya isa-isa ang mga manok dito sa cording area. Hindi mo kasi malalaman kung may nararamdaman ang manok kapag tinitingnan lang dahil minsan ay masisigla sila. May mga manok kasing magaganang kumain pero kapag hinawakan mo ang manok ay sobrang payat pala. Kaya kada punta ni Jayfern dito sa aming manukan ay lagi talaga niyang hinahawakan ang mga manok pati yung mga nasa range area. Inabot na nga kami ng gabi dito sa manukan. Pinahuli ni Jayfern kay Richard yung mga nakaalpas sa kubo ng mga pulet at broodhen. Hindi kasi nakakakain ng maayos ang mga cockerels kapag may mga alpas na pulet at broodhen. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!